Pag pinag-usapan po ang circulatory system, ito may kinalaman, una sa lahat, ang pinakasentro, yung puso. Okay? The heart. Ano po yung heart na yan? Ano po yung puso na yan? It is a closed system. Ibig sabihin po nun, ito po ay umiikot lang po sa sarili po niyang, sarili niyang sirkulasyon na binubuo ng iba't ibang mga vessels na ang katawagan ay arteries at veins. At of course, yung capillaries. No? So, ito po ay mga malilinggit po na mga daluyan po ng dugo na kung saan ay ito'y umiikot sa buong sistema ng katawan. Tingnan natin sa susunod na slide po natin yung image po na katawan ng tao. Yan po, umiikot po siya. I do not, anyway, wala po yung buo talaga. Pero umiikot po ang dugo mula dito sa ating puso, no? And then may mga dugo patungo sa ating utak, may mga dugo naman po na paikot po yan sa buong sistema ng ating katawan. Now, if you notice, bago natin tatalakayin yung circulation ng dugo, sa illustration po na ito, di ba, mapansin po natin, ang dalawang kulay po ng ating pong sirkulasyon. We have the red, ito po, no? And then we have the blue. This is supposed to be dark blue. Yung red po na yan, ang ibig sabihin po na yan, yung dugo na nanggagaling sa pulang mga vessels na yan, these are what we call the oxygenated blood. Okay? Oxygenated blood. O, paano po ba i-ano yun? Oxygenated, ibig sabihin po may oxygen. Okay? So, it has an oxygen. Ayan. And then, ito po umiikot sa buong katawan upang supplyan ng oxygen yung iba't ibang mga selula, no, ng ating katawan. And by the way, hindi ko ba yata nabanggit sa inyo na ang isang tao po ay binubuo ng billions of cells. No? And the cell, as we have mentioned also in the past, is the basic unit of life. No? So yun po yung pinaka-maliit na bahagi po ng buhay ng tao, the cellula. No? Ang ating po, kunwari, sa ating pong lipunan, di ba, ang sinasabi po natin, the basic unit of the society is the family. Pero sa ating pong pag-aaral po ng katawan ng tao, the basic unit of life is the cell. Okay? So yung cellula na yan ay nangangailangan po ng oxygen, nangangailangan po ng nutrients, nangangailangan po ng iba't ibang mga sustansya na kinakailangan ng ating katawan. That's why the role of the circulatory system is the one that provides all of this sa buong katawan ng tao. Now, once na ang selula po ay nagkaroon na po siya ng supply na kinakailangan po niyan, and then it also emits, no? Nagpuproduce din po siya ng kanyang carbon dioxide, ng kanya pong parang waste product. At dahil po dyan, wala na pong dugo yung ating pong yung ating pong nasa vein na pinasukan po ng selula, then nag-i-emit po siya ng carbon dioxide, at that carbon dioxide must be eliminated, must be removed from the system, kaya yan bumabalik muli sa ating pong puso, no? Through the superior vena cava and inferior vena cava. Yan. So later pag-usapan po natin paano po inilikot yung dugo sa buong katawan o sa buong puso ng tao po. So, yun lang po yung pinaka makikita po natin na kung saan ay dumadali po ang dugo sa katawan ng tao. Now, balikan po natin po yung unang slide natin. Ayan. So pag sinabi natin circulatory system muli, ito po ay binubuo ng puso at ito po ay binubuo ng mga arteries, the veins, and the capillaries. The functions, which we have mentioned earlier, sabi po dito, it carries oxygen, no, oxygen sa katawan ng tao na kailangan ng ating selula, and then kasama din po siya, nagdadala na din po siya ng mga nutrients, ng mga sustansya na kailangan ng ating katawan, at ng mga hormones, no? Yung mga hormones po ay pinuproduce po ng ating pong endocrine system na kailangan din po ng ating katawan. And in the same token, sabi din po dito, removes waste products such as the carbon dioxide. Okay? So yun po yung pinaka-main function. Yun po tandaan po natin, pag pinag-usapan po ang circulatory system, umiikot po yung dugo sa ating katawan, nagdadala po ang dugo natin po ng mga kailangang oxygen, nutrients, and other
elements na kailangan ng selula. And then pagkatapos din po niyan, siya din po nagbabalik, nagdadala ng mga waste products upang ito i-eliminate ng ating katawan sa pamamagitan later on ng ating pag-aaral ng respiratory system. Okay? So, the next thing here is, ayan, ano po yung bumubuo ng circulatory system? Ano po yung mga iba't ibang organs at yung kanyang struktura? Like what we've said, ang ating pong sentro ng circulatory system o ng circulatory system ay yung ating pong puso. Now, how big is your heart? Gaano ba kalaki yung ating puso? Ang sabi po dito, the size of your fist, the size of our heart is as big as the fist of your hand. Tama ba yun? No? Kung ano po yung laki ng kamao natin, yun po ang size, ay yun po yung laki ng ating pong mga puso. The next question would be, nasaan nakalocate ang ating pong mga puso? Sige nga, tingnan natin. Saan nakalocate ang ating mga puso? Okay, gusto ko muna makita from you. Pakituro nyo nga po, gusto kong makita, saan ba nakalocate? Saan ba saan ba matatagpuan ang ating pong puso? I would like to see. Kindly open your cameras and show it to me. Saan ba nakalocate ang puso? Ayan, si Ma'am Faye, tinuro niya po dito. Sige po, who else? Justin, ano ba yung camera mo? Hindi malinaw. Nasaan? Saan? Ituro mo na malinaw. Andito. Hindi ko alam daliri or pakikamao lang po kasi yun po yung size ng puso natin. Apollo, you're putting it on the left side somewhere, no? Tama ba, Apollo? Okay, left side somewhere. I'd like to see si Ellen. Ellen, nasaan ang puso mo? Saan nakalocate? Ayan. Okay, that's good. Who else? Si Patrick. Sir Patrick, saan? Pakituro po. Hindi ko makita po sa camera. Ibaba mo ng konti. Ayan. Nasa gitna o nasa left? Nasa left side. Okay? Pero sa iyo, nakalapad. Dapat di ba, nakakamao? O yun po. Okay, Nina, nasaan? O ba? Ang tapang niyo. Talagang sabi, talagang dinidibdin niyo. Okay. Sige po, I'd like to see also si Marcela, si Malin. Okay, that's in the middle. Christine, middle. Sino pa po? Iba po dyan. Si Marisa, nawala. Okay. Sige po. The answer is, ganito po ha, the answer is, our heart, as you can see here, dito sa mamang ito, ang puso natin ay nasa gitna. No? Ayan. Hindi po nakita. Ano pala ako, no? Sandali, may problema po yung aking kung ano pala. By the way. Well, dali po. Okay. Hindi ko ma-adjust yung aking po. Medyo may problema po yan. For a while, ano po, sa setting po. Okay, so yan. Inalis ko muna yung naka-blur kasi yung aking image. Okay. So, balikan natin. Okay. Karamihan po sa inyo, no, may iba, meron na sa left side. I'm happy wala na sa right side. Ano po? Pero po sa totoong buhay, ang ating pong location ng ating puso ay nasa bandang gitna. Okay? Nandito po yan. Now, question. Andito po siya sa gitna, no? As you can see here, dito sa illustration na sa ating kaibigan na nandito, nasa gitna po siya. Ayan. Pero, nakatagilid po sa left side. Ayan ha. Tandaan niyo po lagi. Kasi minsan tinatanong din po yan eh. Minsan nagtatanong po yung DOH, no? Nasaan ba yung puso mo? Yan. So, lagi nating kakatandaan, number one, as big as your fist, and then nasa gitna, pero naka-incline sa left side, no?
dito po na bahagi ng katawan, nakatabingi sa left side. Yun po lagi nating tandaan. Kaya minsan akala ng iba, yung puso ay nasa left side. No, it's in the middle, no? Behind our sternum, if you remember our sternum, sa likod po ng ating pong sternum and then nakatabingi sa left side. Ayan po, yun po yung ayos po ng ating pong puso. Okay? Ulitin natin, it is as big as our fist and then ang kanyang location po ay nasa atin pong behind the sternum, nasa gitna ng ating dibdib at naka-incline towards the left. Okay. So yun po yung ating pong tandaan. Okay. Now, tuloy po tayo sa ating slide. Balikan po natin yung ating slide. Okay, there you are. So it is about the size of your fist that pumps blood through your body. Ano po yung kanyang function? Na-mention natin paulit-ulit kanina. Sends blood throughout the body, carrying oxygen, carrying nutrients, carrying glands, yung produce po ng ating pong mga glandula na kinakailangan po ng iba't ibang parte ng ating katawan, particularly sa cell, at also ang gawain din po niya ay nagdadala din po siya ng mga waste products from the cell towards the heart again to be replenished, no, para magkaroon siya uli ng oxygen. Kaya ang katawagan ng dalawang ito, every element o every blood that comes out of the heart, ito po ay oxygenated at lahat po ng dugo na bumabalik sa puso, ito po ay tinatawag na deoxygenated. Wala po siyang oxygen. Okay? So, ano po yung struktura po ng ating puso? Let's take a look at this. We have the arc of the aorta. The arc of the aorta is somewhere here. Arco po yan. Abdominal aorta and thoracic aorta, the inferior and the superior vena cava. Tingnan natin sa mas malinaw. Okay. So, ito po yung arc po ng aorta po natin. No? Ito po yung pinaka-arco po na kung saan ay pag sinabing aorta, dito po lumalabas yung oxygenated blood. Okay? And then, we also have, ito yung blue part. Yung blue part na to, ito po yung deoxygenated blood na kung saan ay meron po siyang dalawang bahagi, no? The superior vena cava, the one that is here, and the inferior vena cava. No? Inferior vena cava. Ibig sabihin, this is the vein that where the deoxygenated blood comes in, and also this is also the deoxygenated blood din na nagmumula po sa taas patungo sa ating pong puso. Okay, so yan po yung struktura ng ating, tingnan po natin na maigi. Ano po yung kanyang iba't ibang bahagi po ng ating pong puso. I think I have a better slide here. Okay, hindi po yan. Okay. So, balikan natin po. Okay? So, ito po yung mga iba't ibang bahagi po ng ating pong puso. Ang tandaan po natin, no? Kasi marami po yung element, marami po yung mga iba't ibang mga bagay po na nagkukumpose ng puso, pero ang mahalaga tulad na sinabi natin, the aorta, dito po kung saan ay dumadaloy po yung mga dugo na nagmula po sa ating puso to be distributed, and then yung dugo na pumapasok is through the inferior vena cava and the superior vena cava. Okay? We also have the yung apat na chamber, yung importanteng matandaan po natin. Ang apat na chamber, ibig sabihin po nun, yung bahagi po ng puso, ayan, meron ako mas malaking illustration yan dito. Okay. So this heart is composed of 4 chambers. Apat po na bahagi po ng puso. Okay. So on the right side, meron po tayong tinatawag left side, right side. This is the right atrium. Okay, right atrium, and then we have the right
ventricle. Okay. Ang sa ibabaw na chamber ng puso, ang tawag po dyan ay atrium. Sa baba po niyan, ito po ay tinatawag na ventricle. Kung mayroon pong right atrium, mayroon din po siyang left atrium. Yan po, ito po yung left atrium. And then kung mayroon pong right ventricle, mayroon din po siyang tinatawag na left ventricle. Ayan. Okay? So, yun po yung bumubuo ng apat na chamber, ika nga, ng ating pong puso. Okay. Now, kung tulad ng bagit natin kanina, kung ang dugo ay pumapasok dito sa ating pong puso, no, coming from the various parts of the body, papasok po yan, tutuloy po sa ating pong tinatawag na right atrium. Pero po, mayroon po siyang tinatawag din pong valvula. It has a valve here, and that valve, yung valvula na yan, ay siyang pumipigil sa tinatawag nating backflow. Pag sinabing backflow, yung pagbabalik po ng dugo kung saan siya nanggaling. No? So backflow. Ayan. Ang pumipigil po ng backflow ay walang iba kung hindi po ang tricuspid valve. So this is the tricuspid valve. Okay? And then, ito, pinag-usapan na pala natin, hindi lang po yung structure, kundi yung flow na rin po ng dugo. Ano po? Ulit-ulitin po natin, huwag kayong mag-alala. Mula po dito, so ang dugo po, ulitin natin, galing po sa ating pong superior vena cava, inferior vena cava, tutuloy po yan sa ating pong tinatawag na right atrium, and then from the right atrium, itutulak po ng puso, no, mayroon po siyang muscle, itutulak niya po yung puso patungo sa right ventricle. At ang pumipigil ng backflow, tulad ng sinabi natin, ay tricuspid. Okay? From there, saan siya po tutungo? Tutungo yung tugo dito po sa ating pong pulmonary arteries. Ayan, pulmonary arteries. Ibig sabihin po nun, pulmonary means yung ating pong baga. No? So ito po ay nakakonect po sa ating pong baga na kung saan ay ito na po yung sa ating pong respiratory system later on. Ano po? Ngayon po, pagkatapos po, well, of course, anong gagawin po ng ating dugo sa ating baga, sa ating lungs? Dito po magkakaroon ng tinatawag na gas exchange. No? Ibig sabihin po noon, yung ating dugo ay kanya pong aalisin po yung carbon dioxide, and then ipapasok niya po si oxygen doon po sa ating dugo. Okay? So galing po doon, galing po sa once na ang dugo po natin ay na-replenish na po sa pamamagitan po ng ating baga, papasok po siya sa pulmonary vein. Ayan. Ito na po yon. Okay? So this is connected sa ating baga. These are the pulmonary veins over here. Pagpasok po niyan, saan po siya tutuloy? Kung kanina, siya pumasok sa right atrium, ngayon po, nasa left atrium na po siya papasok. No? So this is the chamber na papasok po ang oxygenated blood. Okay? Mula din dyan, and then tungo na po siya sa baba, no? Sa left ventricle. Ayan. Mula sa left ventricle, ano pong mangyayari? Itutulak po ng ating pong left ventricle ang dugo na yan. At kaya, hindi na po, pupunta na po siya sa ating pong aorta. Ito po sa mga arteries na po yan. Yan po. At siya po iikot-ikot na po sa iba't ibang bahagi ng katawan. Okay? Hanggang sa later on, babalik na naman siya kapag na-deoxygenated po. So sa capillaries po siya mangyayari, yung gas exchange na yan sa bagay na ito, sa selula, and then babalik po siya sa puso na kung saan ay naging deoxygenated. Ayan po. Okay? Sige. Huwag kayong mag-alala, ulit-ulitin po natin po yan kasi I'm sure ang iba sa inyo ay meron pong medyo nalilito po ng kaunti. Okay? Okay, burahin lang po natin muna. Okay. So, tulad na sabi natin kanina, yung dugo ay umiikot sa buong sistema ng katawan, and this is where, yan po, no? Dito po yung sa aorta na yan ay umiikot po yan hanggang sa pinakadulo po niyan ay cellular. Okay. Balikan po natin yung blood circulation. Ito medyo mas malinaw po siya.
Okay? So where does the blood flow in the heart? Yan. Katulad ng sinabi natin kanina, dalawa pong uri ng dugo. Ang dugo na oxygenated at ang dugo na deoxygenated. Oxygenated means meron po siyang kaakibat na oxygen, deoxygenated or the deoxygenated meaning wala na po siyang oxygen. Now, ang dugo na pumapasok sa puso ay ang tinatawag po natin deoxygenated, no? Deox. Ayan. So saan siya magpo-flow? Dito papasok sa dalawang entry points. We have the inferior and the superior. Yan, dito po papasok yan. Pagpasok po ng dugo na yan, tutungo siya sa right atrium and then ipupush ng puso natin to the muscle in the muscular part ng ating heart, ng ating puso, dito po sa right ventricle. No? Right ventricle. And then, meron po siyang dalawang valvula po dito. We have the first part, the tricuspid valve. Okay? Ito po yung pumipigil ng backflow. And then, pagkatapos po niyan, mula dito sa right ventricle, ipupush po ng ating pong puso muli yung dugo papunta sa ating pong baga. So, it will enter through what we call as the pulmonary valve. And then, lalabas po siya sa tinatawag din po na pulmonary artery. No? So, pag sinabing artery, away. So, patungo po ito sa lungs. Okay? Tulad na sinabi natin kanina. Yan. Okay, pagdating po sa lungs, mangyari po ang tinatawag na circulatory system. O, gagawa naman po, doon po magkaroon po ng proseso po na kung saan ay yung hangin po na kailangan po natin ay papasok sa ating pong baga. And then magkaroon po siya ng penetration sa ating pong dugo. And then pagkatapos po yan, babalik na po sa ating pong puso. Okay, so this becomes oxygenated. This blood becomes oxygenated and that's why it enters through the pulmonary veins. Ayan po, papasok po siya dito. Pagpasok po sa pulmonary vein, ang kanya pong kahantungan ay left atrium. Yan, lagi na po siya dito, nakapula na po yan. And then, dadaan po siya sa tinatawag kanina ay tricuspid, sa ngayon po ay bicuspid. No? Bicuspid valve. Ito itong valvula, muli, ang gawain ng valvula ay pinipigilan niya ang blood flow. And then, tutungo po siya sa left ventricle and mula sa left ventricle, here we are, the blood is now ready to be transported in various parts of the body and the muscles in this part of the heart, no, of this chamber, ipupush niya yung dugo palabas na ng katawan, ng heart, no, through the aorta. Ayan, ito po yun, dito na po magdadali po yung mga dugo. Okay? So I hope that's clear enough. Ano po? Okay, for the last time, ulitin po natin yung flow. Mahalaga po na, alala ko kasi nung araw, nung uso pa po sa DOH, yung mga top notchers, yung mga ganon, isang dahilan, isang plus factor, ika nga, para ang isang examinee ay maging top notcher. Pero ngayon po, wala na po, inalis po yata nila. No? Kasi ilang taon po na hindi nakikita. Pag sinabi nating top notcher, yung kumbaga lalo sa all practical exam, ang sabi po na naririnig ko lang sa mga ibang assessor, ang pinaka plus factor doon po nila, or yung meron silang katawagan parang golden something, is when you know how to explain how the blood flows in the heart. Yan. Okay? So, kaya like kong sinasabi sa mga estudyante nung araw, kailangan i-memorize nyo yung blood flow na yan. Sa totoo lang naman, hindi lang naman sa exam. No? Hindi lang sa exam. Mahalaga po alam po ninyo ito para pag kayong tinanong na inyong mga clients later on, di ba? Kasi bakit po ang ating pong hagod, no? Lalo na yung hagod po natin sa massage, sa Swedish massage patungo sa paitaas, no? From inferior to superior. Kasi ang layunin natin, tulungan natin ma-assist yung dugo balik doon sa puso. Okay? Yun po yung sentro po ng ating Swedish massage. Patungo po sa puso and then pagkatapos po nan, ma-replenish po yung deoxygenated blood, magkaroon siya ng oxygen and then it again goes back to the rest, no? Circulate all over the body. Okay. So yun lang po yung nung araw. Pero ngayon,
Inalis na po yata nila, no? Actually hindi lang yata, inalis na nila po yung mga ganong mga labeling, no? Mga top notchers, yan. Kaya, purihin ng Diyos, ang AUSA naman, madalas tayo may top notchers. In fact, even the blind, marami din tayo naging mga visual impaired na nagta-top 10 po sa exam ng DOH. No? Ayan po, so balikan po naging natin. Okay, medyo nagka-problema yung audio sandali ha. Parang nawala. Okay. Okay na po ba yung audio? Oh, kasi kanina nag-notice siya na nagbigay siya ng warning. Okay. So ulitin natin, deoxygenated blood gets inside here to the inferior vena cava and also the superior vena cava. It enters the right atrium, okay? Sa right atrium, and then it goes down to mula sa right atrium sa right ventricle. Okay? And then, of course, dadaan po yan sa tricuspid valve that prevents backflow. And then from here, it pushes the blood up here sa pulmonary valve para ito'y ilabas sa ating pong pulmonary artery and it proceeds to the lungs. Ayan. So, nasa baga po yan. And then, pagkatapos pong nagkaroon po ng gas exchange, yung dugo po natin nagkaroon po ng replenishment ng tinatawag po natin replenishment ng oxygen, yan po ay nagkaroon na po ay babalik na po sa ating puso through the pulmonary veins. Ayan, dito po yan papasok. And then, magtatambay lang po yan ng kaunti sa left atrium. And from there, ipupush yan sa ating left ventricle. And dadaan po siya sa tricuspid valve. Kung kanina ay, bicuspid valve. Kung kanina ay tricuspid, dito po bicuspid valve. From the left ventricle, pupush na po yan siya, dadaan po sa aortic valve. Ayan po, yung valvula na yan. And then, saka na po siya lalabas sa aorta at yung aorta po ay magdi-distribute po ng dugo ng oxygenated blood sa iba't ibang bahagi po ng ating pong dugo. Ayan po. Okay? So I hope malinaw na po sa inyo po. Kung hindi pa po, marami naman pong materials pwede nyo pong tingnan kung paano po, but suffice to say na ito po yung talagang, wala naman po ibang pwedeng tutunguhan ng puso, ang dugo sa puso natin, kung hindi, dito lang po sa ating pong in-illustrate kamakailan. Okay. Now, let's move on. Ano pa yung kailangan nating maunawaan sa circulatory system? So, let's take a look at that. Ayan. Okay. So, we're done with our discussions sa puso, and ngayon tutunguhin naman po natin yung as next na bahagi po ng ating pong circulatory system, which is the blood. Okay. Ano po yung dugo? What is the blood? Sabi nga dito, the blood is the fluid of life, no? Fluid of life. So ibig sabihin po noon, ito ay likido ng buhay, no? Kapag tayo nawalan po ng dugo, naturalmente mamamatay po yung tao. Kapag ang puso ay tumigil sa pagtibok at hindi na nagsusupply ng dugo, natural, any organism will die as a result. Okay? Ngayon, ano po yung function po ng ating pong dugo? Sabi po dito, the blood carries oxygen from the lungs mula dun sa ating baga to the cellular level, no? So ito yung cell na sinasabi natin kanina. Kung ang blood is the fluid of life, the cell is the basic unit of life, no? So the cell. And from there, hindi lang nabanggit dito na ang dinadala po ng ating pong dugo ay hindi lamang po oxygen, kundi pati nutrients, no, and other elements, water and other elements na kailangan ng ating katawan. Now, once it reaches the cell, this one, okay, i-diskarga niya na po yung mga kanyang bit-bit po ng mga elements, no? Yung mga oxygen, na nutrients and everything. And then idadalhin niya, ilalabas niya yung carbon dioxide. Ayan. Okay?
Yan po. And then, yan po yung tulad na sabi natin kanina, mula sa cell, tutungo na uli siya sa heart kasi wala na po siyang oxygen. No? Instead of oxygen, ang bitbit niya na po ay carbon dioxide. Ayun po. Next. Okay. Ang sumunod naman po ay ano po yung struktura, no? Ano po yung struktura po ng ating dugo? Ang ating dugo ay binubuo ng mga sumusunod. Number one, RBC. Ano po yung RBC? Okay? I think very familiar na kayo neto, no? Pag sinabing RBC, this is the red blood cell. At saan po matatagpuan? At saan po pinuproduce yung RBC? Sabi po dito, it's found in the bone marrow. Kanina, the last time we talk about the skeletal system, yung ating pong femur, no, mahaba po, the longest bone, yung femur na yan, mayroon po siyang hollow part. So if this is the femur, dito po may hollow part po siya dito, no? Dito sa part na to. Ito po ay tinatawag na bone marrow. Kung maalala niyo po, kung mahilig po kayong kumain ng bulalo, ayan po. Sa bone marrow, yan, meron po siyang ano po, yung liquid na makikita po natin at paborito po natin higupin. Yun po ay mga ano na po yan, bahagi po yan ng RBC, ng red blood cell na nasa ating pong bone marrow. Okay. The next one is white blood cell. The red blood cell is RBC. Ang white blood cell naman po, ang kanyang acronym is WBC. WBC. The WBC or the white blood cell is part of the immune system. What does it do? It helps fight infection and other diseases. No? Pero the white blood cell, most of the white blood cell na makikita natin sa ating circulatory system, actually, pag tumatagas po yan sa ating pong circulatory system, that becomes part of what we call as the lymphatic system. Okay? Ang lymphatic system natin ay yung kanyang pangunahing gawain, ayun po, no? Katulad na banggit po natin, this helps fight harmful microorganisms that enters the human body. Ayan po, yung lymphatic system po natin. Okay? Pero suffice to say, in here, sa pag-ikot po niyan, yung ating pong dugo mismo nasa ating circulatory system, ito po ay binubuo muli ng dalawang bagay which are the red blood cell and the white blood cell. The white blood cell or the red blood cell is the one responsible in transporting oxygen and other vital nutrients in the body. At then yung white blood cell naman po, ang kanyang pangunahing gawain ay po, siya po may dala-dala po siya ng mga selula ng kanyang layunin ay upang puksain, upang labanan ang iba't ibang mga harmful microorganisms. Okay, the third one is platelets. Okay, pag sinabi natin platelets, the one that you can see here, yan. These are disc-shaped cells that forms blood clots to slow or to stop bleeding. Okay? Ulitin ko po. Ito po ang platelets na kukos po ng blood clotting. No? Pag sinabing blood clotting, siya po yung nagkukos po, parang dam po yan, pinipigilan po yung pagdaloy ng dugo. No? Nangyari po yan sa akin kamakailan. Kasi ako, mahilig po ako mag-garden and ano dyan, mahilig po ako magpukpok na kung ano-ano. Minsan po, last week, nagkaroon po ako ng minor lang naman na injury. No? Awa ng Diyos, hindi naputol yung aking mga daliri. Kasi gamit ko po yung grinder at may pinuputol po ako ng mga halaman. Hindi ko po napansin, yung halaman pala na aking pinuputol ay meron pong nakausli na mga alambre. O di masaya, di ba? So ikot sa naikot hanggang sa nagwarp po yung yung grinder doon sa alambre and then tumama sa aking daliri. Ngayon po, purihin ng Diyos kasi hindi naman naputo yung kamay pero nagkaroon pa ako ng injury. Talagang ang daming dugo lumabas, no? Buti naman yung aking pamangkin, si Miles, at mabilis po siya, no? Very ano siya, very, very, ang tawag na, alert.
kumuha agad siya ng mga dahon po ng ano yun, di ba, malunggay. Piniga niya po ng piniga. Tapos sa kanya, nilagay sa aking mga sugat. Din tumakbo siya sa loob ng bahay. Kumuha din siya ng bandage. Binandage niya yung aking kamay. Kaya there you are, napigilan po yung paglala ng sitwasyon. Okay? So after a while, nung tinitingnan ko, yung dugong marami, noong una, naaampat na po ang pagdaloy. Bakit po? It is because of the blood clot caused by the platelets. Ito po yon, no? Yung platelets na yan, nag-cause po ng blood clotting, kaya napigilan po yung pagdaloy ng dugo, no? Yung pagtagas po ng dugo. Otherwise, kapag ka ang isang tao po nagkaroon ng ganong trauma at marami pong nawalan dugo, marami pong malaking maging problema, no? Maaring ikamatay po ng tao pagka nawalan po tayo ng maraming dugo sa katawan. Okay? So the saving grace is the platelets. The one that saves us from uh, continuous na flow ng dugo is the platelets. Okay? The next one is part po ng ating dugo is the plasma and the plasma protein. Ano po yung plasma and plasma protein? Dito po ay clear liquid that is 90% water, no, made of water 90% and contains dissolved salt and minerals and blah blah blah. So, ito po ay ang kanyang layunin, magdala po. Siya po yung taga-bitbit ng mga pagkain. Siya yung taga-bitbit ng mga nutrients. And then eventually siya din na magbibitbit ng mga waste products, no? So ito po ay nakapaloob sa ating pong plasma and plasma protein. Ayan. Okay? So ulitin po natin. Ang ating pong dugo ay binubuo ng sumusunod. We have the red blood cell, the white blood cell, the platelets, and the plasma and plasma protein. So there are four. Yan po yung tandaan po natin when it comes to our blood. Next. Okay. Tuloy po tayo. Ayan. So, ulitin natin kanina, ang una nabanggit natin bilang bahagi ng circulatory system, yung puso, ang dugo, at ngayon po, pag-usapan po natin yung blood vessels. Yan. Blood vessels. Pag sinabing vessels, ito po ay daluyan. No? Ito, napag-usapan na natin yung dugo. The blood vessel is a tube to which blood circulates in the body. So ito po yung tubo na kung saan ay umiikot yung ating dugo, no? Pagka palabas, katulad ng pulang ito, this is what? Oxygenated. Pagka wala ng oxygen, this becomes deoxygenated, kaya naging blue. Okay? So ano po yung tatlong uri ng blood vessels? Ano po yung tatlong uri na kung saan ay dumadaloy po ang dugo sa katawan ng tao? We have three. Number one, arteries. Yan po, itong pula na to, mula sa aorta, ito yung puso, di ba? Kanina, napag-usapan natin yan. Mula sa aorta, iikot po yan. Ayan. Okay? And then, saan po siya tutungo? Okay. Ang isang direksyon ng ating dugo through the aorta, patungo po sa ating pulmonary capillary, no? Dito po sa ating pong lungs. Yung sumunod po na bahagi, ang iba po ay tutungo po sa ating pong thoracic cavity, and then ito po, pababa na po yan. Okay? So where does it end? Where does it end? From the artery, it proceeds to capillary. Okay. Ano po yung capillary? These are what we call the peripheral tissues. No? So these are tissues na malilinggit, na parang net. Parang net po yan, na kung saan ay nagaganap yung tinatawag natin na gas exchange. Pero ito nasa level po ng selula. No? Nasa cellular level po yung ating pong capillaries. Okay? Ayan. Yan. So kanina po ulit-ulit nating naririnig, di ba? Nagkaroon ng gas exchange, nagkaroon din po ng transportation ng mga nutrients and other elements. Ayan po, nangyari po yan sa cellula. Sa cellular level na yan, diyan po nagaganap din po uli ang pag-upload or download ng oxygen and then upload ng carbon dioxide.
Ayan. Kaya babalik po yan sa puso. Yan po yung purpose po ng ating pong dugo mula sa capillaries. Dadalhin po ng ating pong veins. Ayan. Ang bida po ngayon dito ay yung veins. Okay? Pagpalabas ng heart, ang bida ay artery. Pagpabalik ng heart, ang bida po ay veins. Yan. So, yan po ay tutungo uli sa puso. Ayan. Okay? So, yun po yung pangatlong bahagi. Ulitin natin, unang bahagi po ng ating pong circulatory system is the heart and then the blood and the blood vessels. Ayan. Kung meron po kayong gustong linawin, paki-PM nyo lang po ako sa ating pong Zoom chat. Okay, so ayun po, napaka ano po, hindi naman po komplikadong unawain pero yun, very interesting, di po ba? No? Ngayon lang natin naunawaan kung paano siya kumikilos. Okay, ito medyo mas malalimang pong pag-uusap patungkol sa blood vessel, no? Ayan, pagka sinabi nating artery, pagka narinig niyo po yung sariling artery, ang aking keyword ng tawag nun, para sa inyo is artery, letter A, meaning away. Yan. Pag vein naman, letter V, meaning, ano ba yun? Meaning back to the heart. Yan. Letter V, back to the heart. Yan. A, artery, away from the heart, and then V, back to the heart. Yan, medyo malayo lang po kasi letter B po yung back to the heart. Anyway, so artery is the elastic blood vessels that transport blood away from the heart. Yan, tulad na sabi natin kanina, away from the heart. And the vein is the same as artery but at a lower pressure, bringing blood back to the heart. Yan. Okay? So, ayun, minsan na merong nagtanong sa akin o minsan na pag-usapan patungkol doon sa mga ano, 'di ba sa paa, ano ba yung mga lalo na sa kababaihan po natin, 'di ba? Yung mga spider veins, yung mga veins na yan nasa legs, okay? Bakit po nagkakaroon po ng problema? Eh, kunwari, ito yung leg ng isang tao, no? Bakit po nagkaroon po ng mga ganun-ganun, ng mga mga malalaki po mga hibla po ng dugo, ang dugo ba yan, ng blood vessel na nakaumbok. Ito po'y dahilan, ito po'y dahilan sa kakulangan po ng pagpigil po. Kasi kanina napag-usapan po natin yung valvula, di ba? Valve, no? The purpose of that is to prevent backflow. Ayan. Kapag hindi na po nakadirektang pabalik sa puso na maayos yung dugo, dahilan po sa kakulangan po ng kakayahan ng balbulan at pigilan po ang backflow, ayan po, nagkakaroon po ng mga ganitong problema no, sa leg po ng tao, ng spider vein na yan. Okay? O, yun lang po. Side comment ko lang po yan. Pero hindi naman yata lalabas ng sa exam ng DOH. Huwag kayong mag-alala. Okay, so ayun po yung patungkol po sa ating pong arteries and veins. Ayan. Okay, so there you are. The next thing is, ano po makikita po natin dito? I think that's all about it. Capillaries, yun po, yung kanina pala. Okay, so mula doon sa veins, mula doon sa artery, capillaries. Nabanggit na natin kanina as a review, ang sabi po natin dito, ang ang capillaries ay pinakamalinggit, no? Smallest and most numerous. No, marami po siya, no, nasa bahagi po ng ating pong selula, they are very thin and fragile, no? Maselan po 'yan yung ating pong mga capillaries. At dito po na itatransport po, ito po yung end point ng ating pong dugo, ng ating pong nutrients, ng ating pong oxygen, no, na patungo po sa ating pong selula. So this is the capillaries, no? So yan po yung image po ng ating capillaries. Okay? Pag sinabing arteriole, ito po yung galing po sa ating pong artery. Pag sinabi natin venule, ito naman po galing sa ating veins. Ayan po. So dito po nagkakaroon po ng ano po, yung exchange na yan, no? Ng gas exchange na yan. So, yan lang po. Pagka may mga ganyang drawing, alam na natin, no? Ito ay nasa cellular level at ang kanyang ayos ay ganito na po. Yan yung po yung larawan ng ating pong capillaries. Now, how important is the capillaries? Ito po ay kung saan
ito po ay nasa punto na po ng ating pong selula na kung saan ay nata-transport na po yung kailangan nutrients at ng mga oxygen at dito din po nagsisimulang maghakot yung ating dugo ng mga carbon dioxide. Pabalik po muli sa ating pong puso. Ayan. Okay. So, hindi masyado siya mahirap unawain, no? Basta importante lang na ano natin na nai-imagine lang natin, no? Pag sinabi natin puso, ang puso natin ay binubuo ng mga, of course, ng dugo, and then the blood vessels, and the blood vessels, ang dulo po niyan ay yung ating pong capillaries mula dun sa artery, the veins, and the capillaries. Ayan lang po. Yan lang po yung ating pong mga dapat tandaan. Okay? Okay. So, ayan. Tamang-tama, no? Mag-alauna na. So, let's take a look. Wala na po tayong ibang, pag-usapan dito. Basta lang po yung tulad ng sinabi po natin. Tandaan po natin na napakahalaga po ng gawain po ng ating circulatory system sapagkat ng circulatory system ay kung saan ay siya po yung nagdadala ng iba't ibang kinakailangang oxygen, nutrients, and hormones na kailangan po nating selula and then nag-remove, nag-aalis po ng mga waste products na hindi na po kailangan ng ating katawan. Tinatapon niya na po. Lahat ng basura tinatapon po. Hindi po pwedeng manatili, tumagal sa ating sistema. Otherwise, magkukos po siya ng malaking problema sa ating pangangatawan. Kaya napakaganda po. Pakikita po natin kung paano po nag-move, no? Kumikilos po, nagsisynchronize po yung iba't ibang parte ng katawan po natin upang sa gayon ay magkaroon tayo ng malusog na pangangatawan, malakas at malusog na pangangatawan na kinakailangan natin upang tayo mabuhay ng matagal. Okay? So, for now, I will be checking your questions. If you have any, kung mayroon kayong tanong, PM nyo po o message nyo po sa akin. So far, wala naman pong tanong. Ano po? I hope it's clear already. Yun po yung mga sa bagay po sa bahagi po natin circulatory system, yun lang po ang dapat yung tandaan. Yun lang po ang dapat niyo maunawaan upang sa gayon ay later on may pagtagpi-tagpi na natin ibang organ system at makita natin the beauty kung paano po siya kumikilos upang tayo mapanatiling malusog, malakas bilang mga massage therapists. Okay, do I have any question? Meron ba kayong katanungan? Wala na po. Are we good? Okay, so tuloy po tayo. Dito po magtatapos yung ating talakayan for today and we continue on with our discussion tomorrow. And by the way, paalala ko po doon po sa mga, kasi meron po akong, yung isang kahapon po ay ginawa ko po, inisa-isa ko na po yung mga napansin ko lang na hindi masyado active sa group chat, no? Tinanggal po sa group chat. Meron po nag-message din po sa akin kasi po yung iba ay kabahagi pa rin po ng grupo. Kaya ang sabi ko po ay kaya ako inalis kasi when I was looking at yung nagbabrowse ako ng messages, walang interaction. No, mahalaga po na ano po, paramdam naman po kayo, no? Lalo na ibang mga kasamahan po natin na hindi natin nararamdaman. Tandaan niyo po, ah, kapag yung grade nyo, ito lang po, sasabihin ko po sa inyo, kahit na saang teacher, kahit sinong teacher, siguro si Doc First will agree with me. Kapag kayo ang inyong grade ay medyo nasa alanganin, alam nyo po yon, di ba? Pagka sumabit po kayo, at nakita naman ng teacher na active kayo sa klase, lagi kang uma-attend, alam nyo nagagawa ng paraan yan eh. No? Hindi naman tayo mandaya, pero may point kasi yung attendance, yung participation, yung pagtatanong nyo, meaning to say, you're showing to your teacher that you're interested on the topics that being discussed on. Yung gano'n, no? Kasi yung hindi kayo nararamdaman, tapos wala kayong message, wala man kayong reaction, things like those, minsan pa wala pa sa class at hindi nakikita wala kayong class attendance na maayos, yun po yun, no? Kaya that gives us the leeway na to drop you all together kasi hindi ka interested eh, di ba? Oo. Kaya yun yung lagi namin. Ako as a teacher, for many many years na nagtuturo ako lalo na dito sa ating LMT training program, yun lagi yung ano ko, tinitingnan. No, kapag kayo ay very attentive, you always show up and then nagagawa naman ng paraan yan eh. No? Nagagawa ng paraan yan. Okay? So, ayun, nag-message naman po ako doon kay Paul kanina. Sabi ko, ibabalik ko sila pero they have to communicate with me.
yung mga natanggal sa group chat na affected, and then you're still around, you communicate with me. No? Kasi yung gusto ko lang marinig kung kumusta na kayo. Baka hindi naman tayo nakakatulong. So malaking problema po 'yon, no? So let me know kung ano yung mga concerns ninyo, bakit medyo tahimik po kayo sa klase. Okay, so yun po, maraming salamat, and then see you tomorrow. Continue on, and para dun sa mga may problema po sa inyong oral practical, please let me know kung ano may tutulong ng AUSA sa inyo, but start working on it, no? Uh, in a few days, magsaset na po ako ng examination para sa Jensen po, kasi face-to-face po yung exam ko sa practical examination, and then magsaset na din po ako ng deadline for submission ng video para po sa inyong oral and practical. No, kaya simulan niyo nang gawin po yung inyo pong mga video na yan, kasi yan po yung basis ko to pass or recommend you to DOH. Para sa nandito po sa malapit, face to face po tayo, but for the rest, yung mga nasa malalayang lugar, I will expect that you submit to me your video ng 3 stages of massage, the massage proper, yung 5 stages, 5 massage manipulations, and the others, no? And then yung ano po yung sa simulate nyo po yung examination room na kung saan ay meron po kayong assessor, meron po kayong model, at kayo po na magpe-perform, at kinukunan nyo pong sarili nyo ng video. Okay? So